Tatlong sikreto para manumbalik ang pagmamahal niya sa'yo. Yes. Ayaw mo ba nun? Siyempre gusto, no? Kasi halos lahat naman, karamihan, ay gusto rin talagang maipanumbalik yung pagmamahal ng mga partner nila sa kanila. Lalong-lalo na sa ngayon, binabaliwala sila, niloloko, iniitsapwera, at saka paulit-ulit na lang din niloloko. Oh. So, dito sa mga gawain na ito, sa mga ganitong case ay isa nga kung minsan yung pinakadahilan ay nawawalan po sila ng pagmamahal. Kumbaga pa, dahan-dahan nagpo-fall out of love yung partner mo. So dito sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano manumbalik yung pagmamahal ng mga partner ninyo sa inyo. Kasi sa kalagitnaan ng relationship, utol, hindi rin natin maiwasan na ma-fall out of love yung partner mo sa'yo, lalong-lalo na kapag hindi ka marunong kung ano yung karapat-dapat na itrato or pag-aaruga, pag-aasikaso at saka pagmamahal na ipapakita mo sa partner mo. Kapag hindi ka marunong, utol, tiyak, hahantong at saka hahantong po na mawawalan at saka mawawalan na po ng amor or mawawalan ng pagmamahal sa iyo yung partner mo. Kaya ito ngayon, kung nasa ganitong stage ka na, utol, na parang nawala na nga siya ng pagmamahal, ano nga ba ang dapat nating gagawin? So ito, tatlong bagay lang naman, no? Isa-isahin natin na yung una sa lahat, kapag ramdam mo talaga na parang wala na parang pinabaliwala ka na ng partner mo, agad-agad, utol, after mong mapanood yung video na ito, please lang, ito yung number 1 nating gagawin. Huwag na huwag mo siya munang seryosohin. Okay? Mag-step backward ka muna. Kung ano ka man noon, or kung ano man yung pagtrato na pinapakita mo sa kanya noon, na parang puro siya at siya na lang, na puro relationship na lang yung inaasikaso mo, yung inaatupag mo, yung palagi mong iniisip. So kapag ganun, utol, isa po ito sa nagiging dahilan kaya na-fall out of love yung partner mo. No? And isa pa nga dito, maaari na nagiging selosa ka na, masyado ka nang mahigpit, masyado ka nang parang hindi na makahinga yung partner mo sa'yo. No? Controlling. So, isa nga rin po ito, no? Sa nagiging dahilan kaya nawawalan siya ng pagmamahal sa'yo. So hanggat maaari ngayon, utol, no, after mong mapanood talaga yung video na ito, please lang, huwag ka munang magseryoso sa relationship ninyo. Hayaan mo muna siya. Go with the flow. Okay? Kung binabaliwala ka niya, baliwalain mo din siya. Okay? May sarili ka bang buhay? Oo, Kuya Kiko, meron naman. Kaya yun ang unahin mo. Okay? And then ito, yung pangalawa natin is yung huwag gaano maglaan ng oras sa relasyon. Yes. Diba? Uulitin ko. May sarili ka bang buhay? Oo, Kuya Kiko, meron talaga. Yes, meron naman talaga. No, may sarili kang buhay, kaso lang, saan napupunta yung oras mo palagi? Sa relasyon namin, Kuya Kiko, siya at siya na lang palagi yung inaasikaso ko, inaatupag ko. Siya at siya yung palagi kong pinaglalaanan ng oras ko. Kaya ito ngayon, utol, yung nagiging dahilan, kaya na-fall out of love yung lalaki sa'yo kasi puro siya at siya na lang. No, nagiging needy ka, nagiging clingy ka. So, masasakal at saka masasakal talaga yung partner mo dito. Mapababae, mapalalaki, kapag needy ka at saka clingy, talagang masasakal po yung partner natin. No, dito po sila hindi makakahinga. Kaya ang kasunod po na magiging reaction nila ay magrereklamo. No, ano ba yan, babe? Hindi na ako makakahinga sa'yo. Masyado ka namang controlling. Hindi na ako makakakilos. No, lahat-lahat is parang gusto mo kong kausapin oras-oras, araw-araw. Pagdating sa lalaki, utol, lalong-lalo na sa aming mga lalaki, ayaw po talaga namin yung ganun. No, nabantay sarado palagi yung partner mo, na palagi mo siyang binabantayan. Nakakahiya din po yan sa kapwa naming mga kalalakihan. Lalong-lalo na kapag malaman ng mga kaibigan namin ng mga lalaki, uy pare, si ano palagi nilang binabantayan ng partner niya. Palagi siyang tinatawagan 24/7. No? Uy pare, sino ba yung kausap mo? Yung misis mo na naman? Yung partner mo na naman? Kanina kakausap niyo lang ah. Yes, kapag ganun, utol, talagang katawa-tawa po ito.
pagdating sa lalaki. So, please lang no, magtiwala naman kayo. Kung hindi rin naman mapagkatiwalaan yung partner ninyo, bakit pa kayo mag-i-stay dyan? No, so hanggat maaari, kung minsan kasi, mas lalo lang nasisira yung isang relationship kapag pinapangunahan ng takot. Pinapangunahan na ng takot na baka siya ay mawala. Kaya, ang nagiging reaction mo ngayon is magsiselos ka, babantayan mo siya. Why not na pagkatiwalaan mo muna siya, utol? Okay? Pero kung ano man yung nakita mo na hindi ka aya-aya, hayaan mo pa din. Na huwag mo siyang panay bantayan. Kasi wala namang apoy na hindi umuusok. Dahil kung mahal ka talaga ng taong yan, hindi po yan gagawa ng kabalusugan. Lalong-lalo na sa ikasisira ng relationship ninyo. Tama? Tama nga, Kuya Kiko. So yun naman pala eh. Yes! And then ito, yung pangatlo natin, babalik talaga yung partner mo sa'yo, lalong-lalo na yung pagmamahal niya kapag ini-improve mo ang iyong sarili. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ini-improve mo ba yung iyong sarili? Kasi, ito no, may isa nga na nakapagsabi sa amin, Kuya Kiko, wala na nga akong oras sa sarili ko eh. Puro siya at siya na lang. No, binubuhos ko nga lahat-lahat para sa relationship namin, para tumagal. So diyan pa lang, utol, tandaan ninyo, nagbe-base lang po yung pagtatrato ng partner mo kung anong klaseng pagtrato yung ipapakita niya sa'yo, kung anong klase din ng trato na pinapakita mo sa iyong sarili. Kapag hinahayaan mo ang iyong sarili, pinapabayaan mo, hayaan ka rin ng partner mo, papabayaan ka rin ng partner mo. Kapag wala ka ng oras sa sarili mo, ganun din ang gagawin ng partner mo sa'yo. Mawawalan din siya ng oras sa'yo. Tandaan mo yan. Pero kapag pinapahalagahan mo ang iyong sarili, nire-respeto mo ang iyong sarili, binibigyan mo palagi ng oras ang iyong sarili, yes, ganun din ang gagawin ng partner mo sa'yo. Mamahalin ka niya, papahalagahan ka niya, bibigyan ka rin niya ng oras. Kasi sa lalaki, no, lalong-lalo na sa amin, kapag nababaliwala kami, na-e-echopera kami ng isang babae, mas hahanap-hanapin po namin yung validation na kung saan na ikapapanalo namin. Na dapat makuha ko yung matamis niyang oo, na dapat ako lang yung number 1 sa kanya, na dapat ako lang yung pinaka-makisig, matapang, pinakagwapong lalaki sa pagtingin ng babaeng ito. So ganun po. No, ganun po sa amin. So kapag hindi mo pa ito binibigay sa amin, hindi ka gaano nagsiseryoso, hindi mo ako binibigyan gaano ng oras, and mas nakafocus ka palagi sa sarili mo, mas inuuna mo talaga yung mga mas mahahalagang bagay para sa sarili mo, ay yun po talaga ang papanalunin ng lalaki. Hahanap-hanapin niya po yun sa'yo, kaya hindi ka niya titigilan. At saka mas mainam na po kapag ganon, kasi hawak-hawak mo yung bola. Na kung ano man yung sasabihin mo sa partner mo, talagang susundin niya. Kasi meron siyang takot na anytime ay pwede kang mawala. Kasi sa pinapakita mo pa lang sa actions or sa trato na pinapakita mo, ay parang wala ka namang pakialam sa kanya eh. Nandyan ka nga sa oras ng pagmamahal, pero hindi sa lahat ng oras ay nandyan ka. Kaya hahanap-hanapin po yan ng partner mo. So yun po ang ibig kong sabihin dito, utol. So that's why hanggat maaari, gawin niyo po yung tatlong bagay na ito kung ito talaga, no, yung hinahangad ninyo. So yun lang po ang tanging bagay para maipanumbalik yung pagmamahal ng partner mo sa'yo. Na kung hindi mo naman magagawa, yes, of course, utol, talagang hindi mo makakamit yung hinahangad mo. So yun lang po, tandaan nyo po yung sinasabi ko, dahil mangyayari lang po yan kapag nalagpasan nyo yung bagay na ito na nagawa ninyo sa tama. Matitiyak ko sa inyo, utol, magugustuhan nyo po yung magiging resulta. Copy? So yun lang po. Sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. And then sa may mga katanungan pa dyan, yung leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na dito sa ating YouTube channel. So yun lang po ha. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush!